So mga kapatid, ito ang pag-uusapan natin kung bakit kailangan lagyan ng bulitas to, no? Kung bakit nilalagyan ng iba ito. Ayan ang ating topic ngayon. Itong bulitas na nakalagay dito sa kanyang torsion. So, yun. Bago natin gawin yan, syempre, intro po muna tayo mga kapatid. Ayun na nga mga kapatid, ang pag-uusapan nga po natin ay tungkol dun sa ating unang ipinakita, dun nga sa kanyang torque drive, na kung bakit kailangan lagyan siya ng bulitas. So yun ang ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid, kung bakit nga ba inilalagay nila at bakit dapat hindi naman natin lagyan. Ako, nagano rin ako niya, nag-try, pero halos talaga wala naman naging epekto, wala naman nangyari. Pero mas maigi talaga na pag-usapan natin to kung bakit ba natin kailangan na hindi lagyan ng bulitas ang ating torsion, sa ating torque drive. Kasi maraming naglalagay na po ng mga bulitas doon sa kanilang torque drive. Ako nag-try ako kasi nga sabi ko nga po sa inyo, try ko sa motor ko, demo ko po doon sa motor ko kung ano ang nagiging resulta dun sa takbo o sa kanyang galaw ng ating torque drive. Para siyempre kalimitan naman po sa atin ay nag-upgrade or nag-ano talaga, nagpapalit ng mga pagpilit natin. So kailangan lang natin na masatisfied kung ano ba yung gusto natin makuha doon sa unit natin. Yun nga, yun ang pag-uusapan natin sa ngayon, kung bakit hindi natin dapat lagyan ng bulitas yun. Yun po ipapaliwanag ko po sa inyo. Okay, simulan na po natin mga kapatid. Ayan, simulan na natin mga kapatid. Meron tayong dalawang klase rito ng torque drive nya. Ito po yung pang GY6, ito may bulitas, at ito naman po ay pang SkyDrive. Ito isa na to, pang Suzuki na SkyDrive. Tapos syempre meron din tayong spring, kasama natin to sa pagpapaliwanag. So, yun, simulan nga natin mga kapatid dito, kung bakit ba yung iba naglalagay ng ng bulitas dito sa torsion na to, Kasi nga daw, ang paliwanag nila dyan is ganito, halimbawa, nandiyan ang bulitas, cover natin to, tapos ilalagay natin ang ating spring. So, ayan, oo nga naman, maganda nga naman siya maglaro, di ba? Kung makikita natin, maganda, wala siyang kapalag-palag o kaya maganda ang ikot, diba? So yun ang hinahanap natin, yung akala natin na maganda yung nangyayari sa ganito. Kasi siyempre ang paliwanag nga ng ibang gumagawa niyan, ito hindi naman po ako hindi ko po sa sinisiraan o naninira ako doon sa nagkakabit ng ganito, na may bulitas. Ito po ay pinapaliwanag ko lang kung bakit dapat hindi natin siya lagyan. Wala po akong pinapatamaan dyan sa na to. Pero ilalagay lang po natin sa tama yung dapat na ginagawa natin. So ito na nga po yun. So yun nga ang paliwanag ng iba excuse me, na magiging maganda nga daw po ang laro ng ating spring, Bakit spring ito? Bakit umiikot, di ba? Ang laro niya is akala lang natin gano'n. Oo, nagtutwist lang siya. Ang laro lang niya is talagang yan, ganyan. Baba, taas lang, baba, taas. Bakit mayroong spring ang ating torque drive? Kasi siya po yung tumutulong para ibaba tong ating torque drive, para maglaro. Ayan, halimbawa tumatakbo na yan, gumagalaw ng ganyan yan. Pataas. So, ang sistema ng spring na to, siya yung tumutulak para mabilis bumalik o makapag-play uli ang ating belt, mabilis niya uli balik sa dati. Pag halimbawa umikot ng ganon, yan, umandar, ang ating spring is na pipress, naiipit. Ayan. Pansinin nyo ngayon, tutulak natin ng spring, bumaba.
Yan. Yun ang trabaho niya para mabilis niyang maibalik sa posisyon ang ating torque drive. Pasensya na po, wala po akong mga animation na gawa kasi hindi po ako marunong gumawa nun. Kaya pinapaliwanag ko lang po dito sa inyo na ganito lang. Meron lang po tayo mga sample ano. So, ayan. Okay, pag itulak natin to, halimbawa matulin ang takbo mo, umikot siya ng umikot, mabilis. Tapos pag bitaw natin ang ating throttle, is automatic yan. Siyempre, bababa ang ating RPM, tutulak niya pababa. So yun na nga, dito na tayo magsisimula sa paliwanag dito kasi ang gusto na nagkabit ng ano na to, ng bulitas is talagang hindi daw mapersa yung ating spring, no? Hindi siya mapersa na gumagalaw lang. Yun, di ba? So may mali po doon ng kaunti. Ganito po yan. Kasi ang ating spring mga kapatid is pag umikot na po ito pataas, kung mapapansin nyo, pag siya ay pumihit, bali paikot, okay? Umiikot siya, di ba? Umiikot. Hindi po siya maaangat natin ng padiretso lang paangat. Kaya po ang ating torque drive is mayroon po yang guwit na tinatamaan doon ng mga pinakapin natin, ano? Kaya ganoon ang ikot niya, paikot. Yun. So nakita niyo po yung galaw niya, no? Bakit siya paikot? Kasi ganito naman ang trabaho ng spring. So nailagay na natin ang spring dito. Yan, ayaw matanggal. Pag ikot niya ng pag ganon, so iikutin tong spring na to. So maiikot din siya, matitwist. No? Bakit siya maiikot, matitwist siya? Kasi paikot din siya, no? Kaya napipigilan niya siya para paikutin natin siya ng ganon. Para pag bitaw is persado. Persado ang bitaw niya kasi paikot siya spring. Ngayon kung pipigilan natin siyang umikot, kung papalaruin natin siya rito, walang mangyayari. Parang dudulas, ano? Hindi maganda. Pansinin nyo tong pang SkyDrive, itong pang Suzuki SkyDrive. Yan. Mayroon po yung butas dito. Yan. Ito. Kung mapapansin niya, may butas yan. Yan. May butas yung kanyang torsion. Bakit? Kasi ang clutch spring, ang center spring po nila mga kapatid is meron pa po yan dito nakalawit sa pinakadulo na to na kuntel. May kuntel po yan, may kuntel. Kasi doon po tumatama sa butas nito sa kanilang torsion, ano? Pag yun po ay nakalagay doon, pag yan umangat, so iikot siya kasabay ng ating torque drive. Kasabay ang ating center spring, iikot din po yan. So iikot siya, matitwist, no? Matitwist siya pag ikot ng ganun. So kaya pagbalik, persado, mabilis niya maibabalik sa tamang posisyon ang ating torque drive. So yun, hindi natin siya kailangan na pigilan, na paglaruin lang natin siya ng maganda. Diba? Hindi natin siya kailangan paglaruin na maganda kasi para makapaglaro rin ng ating torque ng maganda, torque drive natin, para bumalik sa tamang posisyon pagka tayo po ay nag-release ng ating throttle. So yun po, hindi ko po hindi ko po sinasabi na sa iba na sinisira ako sila sa kanilang ginagawa. Hindi po. At ako ito po ay tinatama ko lang na ganito po ang tamang laro. Kasi para po hindi na rin yung iba maglagay ng ganito, ano? Kasi para saan nga ba to? Wala naman pong tulong niya. Pinapahina mo pa yung hatak ng sasakyan mo nung laro nung torque drive mo. So dapat hindi po ganoon. Dapat po is talagang natitwist po ito. Wag po natin sabihin na hindi po dapat natin pagurin to. Yung po ang trabaho nito, ano, ng ating center spring. Dapat po ay naiikot ito, natitwist. Yan. Habang siya ay pababa, habang siya ay tinutulak ng ating torque drive, habang buwababa ang ating belt dito sa position na to. Diba? Habang ang ating belt ay buwababa dito sa portion na to, dapat itong spring na to tinutulak niya is dapat natitwist. Yan. Naiikot din kasi hindi naman po talaga totally nabababa ang ating hindi naman po sasagad yan dun sa pinakailalim ang ating belt. Mapapansin nyo po yan na mayroon lang po ditong
hangganan. Hindi po yan bumababa doon sa kanyang collar o dito sa kanyang male na ano no tawag dito na torque drive. Yan. Ito kasi female, pinapasukan. Ano mga tawag diyan? Marami pang tawag yung iba diyan, hindi ko na po alam kung ano yung ibang tawag. Kaya yun po, kapag ayan, tapos ibabalik niya sa tamang posisyon, itutulak niya. So mabilis ang reaction. Lalo kung siya ay naka-twist, no? Kung siya ay naka-ikot. So mabilis niyang ibabalik ang posisyon ng ating torque drive. Yan. Ayan, halimbawa ganyan. Eh kung ano pa siya doon, nakaipit, pag itulak natin to, kapag halimbawa nag-release na tayo ng throttle, halimbawa ang ating belt is wala na rito, paakyat na siya kasi pababa naman ang ating RPM. So ang gagawin nito is mabilis niyang maitutulak sa tamang posisyon ang ating torque drive. Diba? So naka-freewheeling ka na nun. Ayun po yung tamang ano doon mga kapatid. Yun po yung tamang galaw nitong ating mga pyesa na to, ano. So hindi na po natin kailangan siyang pigilan. Huwag po natin sabihin na ano yung spring natin, ano, masisira, gano'n. Wala pa po akong, sa tagal ko na rin po gumagawa, wala pa pong naputol na center spring habang tumatakbo, ano. Wala pa po ako na-encounter sa tagal ko na rin po ganito. So ayun po, sana po naliwanagan kayo mga kapatid dun sa bakit hindi natin lagyan ng bulitas yung ating torque drive sa torsion, no? Counting ano lang yun mga kapatid, counting tip. Sa susunod gawan para natin ang iba namang mga tutorial pa rin, ano, para po makatulong sa atin. Kaya doon po sa mga nagbabalak, huwag nyo na pong balakin, lagyan para mas maganda po ang laro ng ating torque drive. Madali siya makakabalik sa position niya, madali siyang makakapag-free wheel, no? Free wheeling tawag doon. Maraming salamat. Sana po naintindihan nyo yung mga pinaliwanag ko mga kapatid. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo, ano, doon po sa nagtapos o napanood nyo yung ating tutorial kung bakit hindi natin siya kailangan i-pressure yung ating ano, ang ating center spring, ano. So para po sa counting kaalaman lang yun mga kapatid, doon po sa ating mga engine parts o sa ating pag-upgrade. Ayun po ay counting tip lang at hindi ko po sinisira yung iba, no? Kaya pinapaliwanag ko lang po kung ano po yung mga trabaho nila sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po.